Yes mga guys, for today's video magpapile po tayo ng General Information Sheet or tinatawag na GIS. So dito po natin maipapile yan sa EPAS, Electronic Filing and Submission Tool. So click lang po natin itong I agree, proceed. So X na natin yan, huwag na natin ano yung survey form. Nasa sa inyo na po yan. So ito na nakapasok na po tayo sa isang account natin. So para makapag-file po tayo niyan, kailangan nyo pong ano yung authorized filer, i-deactivate nyo po para magamit nyo po yung company filer. Yung company account, dalawa po kasi ito eh, yung company account tsaka yung filer account. Ayan, di-deactivate ko na po siya dati. Ayan, dito na po siya sa inactive. So ayan po, mga authorized filer po yan, dalawa po. So di-deactivate ko na po yung dalawa para magamit ko po yung itong mismong company account na mismo. Dito ako magpa-file. Pwede po yun mga guys. So walang naka-active na filer, so pwede tayo mag-file yung mismo sa account ng company. Yan, continue to submission. Kita nyo po, naka-highlight, solid green po siya mga guys. Pag hindi po naka-solid green yan, hindi po kayo makakapag-file. Ibig sabihin, meron kayong authorized filer na ino-authorize na siya ang mag-file. Okay po, so click na po natin to. So piliin po natin. So may mga bawal po yan mga special character sa file name po na gagamitin natin na i-upload na files. Bawal po yan, hindi po yan tatanggapin ng system. So hanapin po natin, nasa pinakababa po yun, General Information Sheet. Ayan. So dito po sa ibabaw yung notarized scan copy, yung notaryado po. At sa baba naman po yung dito natin i-upload yung PDF converted from Excel. Ibig sabihin, yung galing Excel file, siyempre, ginawa niyo yung GIS sa Excel file. Doon niyo po yung in-encode. So, i-convert niyo po yung Excel file na yon into PDF file. Hindi po pwede yung mga, kung ano-anong mga pag-convert niyo dyan, masiran po ito. Kailangan, gumamit po kayo ng, ginagamit ko dito yung Adobe Acrobat. Yan, para makapag-convert ng Excel file. Any Adobe na apps, yan, na pwedeng mag-convert. Or meron din naman sa online na nagko-convert ng mga Excel file into a PDF. Meron yan sa online. So, dito na tayo, mag-upload na tayo. Ay, lalagay pa pala natin ang file. So, andito yung file ko. Yan, si Rasek K. So, unahin natin yung notarize. Ito yung PDF file ko. So, drag lang po natin. Pwede pong i-drag, pwedeng mag-browse. So, yun na yun. Para tandaan ko, notarize. So, yung isa Excel file. So, ito yung Excel file niya. Ito yung pinaka-Excel file ng aking GIS. So, ito na po yung converted niya. Ayan, naka-PDF na siya. Dadrag lang po natin dyan. So, upload. Ayan na. Pag na-upload na po siya, successfully uploaded po ang sasabihin niya. Ibig sabihin po niya, na-upload na po yung documents. Pero, hindi pa po yan na ipapile sa SEC. Wala pa po yan. Kaya, yung iba po, nagtataka bakit wala pang result or QR code. Nag-aantay sila sa wala, mga guys. So, i-click nyo po itong yellow na lapis. Ito, yan, na may lapis. Click nyo po yan para maipile po natin. Yan, dito na po tayo sa Windows na ito. Pipili po tayo ng submission type tsaka period covered. So, importante po ito Pag mali po ito, hindi nag-match sa ipapile natin, i-reject po ito ng personal ng SEC. So, submission type, ang submission type natin, ano ba? So, for 2025 lang. So, original. So, annual meeting lang. Hindi po amendment. Annual meeting lang tayo. At hindi rin siya special meeting. Yan no? At kung ano-ano pa dyan. Dito po tayo sa annual meeting. So, dito naman po sa period covered, titingnan po natin yung actual date of annual meeting. So, March 31, 2025. Yan yung actual date of annual meeting nila. So, hanapin po natin dito yan. March 31, 2025. Ayun, okay na. So, kailangan mag-match po yan dyan, yung ilalagay ninyo. Kung hindi po yan match, rejected po yan. Meron na pong notice dito sila. Kung ano yung ipapile nyo, ayan. GIS date of actual meeting or special meeting. Yan, sundan nyo lang po yan. Meron naman siyang paalala dyan. So, sigurado na.
sigurado na kayong tama yung documents na na-upload nyo. Double check nyo na rin. So, wala na tayong marami pang pipindutin dyan. Ito, kung i-click mo to, makikita mo lang naman yung in-upload mo eh. So, dito na tayo, submit. And click submit ulit. At antayin po natin, ayan na, successfully submitted na raw. Continue to submission. Ayan na. Pag nasa submitted na po siya, ibig sabihin, nasa SEC na po siya. Nasa system na po siya ng SEC. Ngayon, lilipat po siya dito sa accepted kung tinanggap na po ng SEC. Kung may QR code na po siya. Meron pong mag-email po ang SEC ng QR code kung accepted po siya. Tulad po nitong mga to, accepted. So, yan, pwede nyo pong i-download yung QR para makita. So, eto pa lang siya, yung sinabit natin. Period covered March 31, 2025. Submitted on August 27, 2025, 9:09 PM. Ito po, liliwanagin ko lang itong mga date na to at oras. Halimbawa po, yung ibig sabihin yung annual meeting nyo, ganito yan kasi iba nape-penalty dito eh. Inilagay nyo yung period covered March 31, 2025. Ito po yung actual date ng meeting. Pero ang annual meeting po niya, tingnan natin yung annual meeting. Yung annual meeting po niya na nakalagay is March 31 din talaga. Yung annual meeting niya per bylaws. March 31 talaga. Sinunod naman niya. So, sinunod niya. Ang problema, late filing na siya nito. Kasi is August na ngayon. Dapat, April 31 or kung ano man, basta 30 calendar days, pumatak siya ng 30 calendar days, yun yung pinaka-deadline niya na mag-file. So, dapat April pa lang dapat nag-file na to. Eh, ano na ngayon? August na. So, penalty po ito mga guys. Ito po yung sample. Mabuti na lang at ito rin ang napareceive ko ngayon. Nalaman din ng iba. So, ito late file po ito. Mape-penalize po ito. Pinaka mababa, maximum na late filing is 10K. Yan, sa GIS. Pag non-filing naman, 20K. Tip ko lang po ganun para makaiwas po kayo sa penalty. Kung ilalagay niyo po is meeting dito, ngayon kayo nag-meeting, ilagay niyo po yung ngayon kayo nag-meeting. Huwag po ninyong sundin itong yung nakalagay dito na March 31 of each year. Kasi pwede naman pong mabago itong actual date of annual meeting. Actual date po yan eh. Itong date of annual meeting per bylaws, hindi po ito nababago. Kasi nasa bylaws po ito nakalagay. Pag binago nyo po yan, penalty po kayo. 10K ba or 20K? Penalty po yan pag binago nyo. Kaya dapat sundin nyo yung nakalagay sa bylaws. Pero itong actual date of annual meeting, pwede po itong baguhin. Depende po yan sa actual meeting po ninyo. Kung kailan kayo nag-meeting. Ngayon, nangyari dito, sinunod pa rin yan. Kung yan talaga yung meeting nila, wala tayong magagawa. So, penalty, late filing talaga. So, mga guys, okay na tayo. Medyo mahaba na explanation ko. Antayin na lang po natin yung QR code nito na ma-issue po. Mag-i-email po yan sa official email. Yung official email po nito, makikita po sa account. Ayan po, yung official email niya. So, dyan po mag-i-email yung initial acceptance ng SEC. At dyan din po mag-i-email yung final acceptance. Yun na po yung may QR code. Ayan, mga guys okay na. So, dati ang hirap nito. Pahirapan ko dati itong ipas na to dati. Buti ngayon, medyo maganda na yung system. So, okay na po mga guys. Ayan, nakikita niyo po sa dashboard kung ilan po yung na-accept, submitted, reverted. Ayan, so, thank you for watching.